Nako, mainit na usapin ngayon mga karadyo. Yung latest development naman ho ng pagkamatay nitong si dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral, mga kaibigan ho, na sinasabi na nagpatihulog dyan po naman sa isang bangin, dyan po naman sa Cannon Road, mga kaibigan, ano. Pero maraming nagdududa, maraming nagsasabi at nagpapalabas ng kung ano-anong mga teorya na naman, mga kaibigan, ha? Pero alam nyo, itong si dating Ase Cabral ang sinasabi ho nila, mga kaibigan, na siyang may hawak ng maraming alas. Dahil po naman dyan sa kanyang umano'y laptop, computer, o mga gadgets, nakatago. Nandyan lahat ho yung mga detalye ng mga nakikinabang, mga nagsisingit, mga kaibigan ho, at nagkakaroon ng kickback, mga proponents, mga contractors, mga kaibigan, kasama ng mga senador na nakikinabang ho dyan sa budget ho ng gobyerno, particularly nung taong 2025. Ho? Pero alam nyo ba na itong si dating Ase Cabral, ho, siya po ay naging Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership o yung tinatawag po na PPP ng DPWH. Sa kanyang nasabing role dyan sa tanggapan po ng gobyerno, siya po yung responsable para sa pag-oversee, pagtutok sa mga infrastructure planning, programming, and PPP projects po ng Department of Public Works and Highways. Ibig sabihin no, talagang importante, mahalaga at maselan no, yung posisyon nitong si Ase Cabral, mga kaibigan. No? She was also noted as the first female rank and file employee to rise to the position of undersecretary within the agency. Mga kaibigan, kung magugunita, itong Independent Commission for Infrastructure, o itong ICI, inimbitahan din siya, mga kaibigan. No? Inimbitahan siya ng naturang fact-finding body, kaugnay pa rin itong sinasabing mga irregularities sa flood control at iba pang mga infrastructure projects ng kinaaniban niyang ahensya, mga kaibigan, bilang isang resource person sana sa isa sa kanilang mga hearing. Ang nangyari ganito, she was expected to possibly attend the hearing. Inaasahan no na dadalo dapat siya nung ilang araw na ho yung nakalilipas. Ilang araw pa lamang naman, 15 ng buwan ng Disyembre. Pero hindi niya kinumpirma yung kanyang pagdalo o yung attendance, which eventually na inisnab po niya yung imbitasyon po ng ICI. Mga kaibigan, at base nga po dun sa napag-alaman nating mga ulat, ang pinakahuling appearance ho niya nakita sa ICI ay noon po namang 24th of September 2025. Ibig sabihin ho, nakadalo siya. Nakadalo pa rin siya dyan sa ICI, pero hindi natin malaman kung ano yung kanyang mga ibinunyag, kung ano yung kanyang mga ibinahagi ng mga impormasyon dyan po naman sa ICI. At pinatunayan ho ito ng isang sumisingasing ho na mambabatas dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, itong si Congressman Leandro Legarda Lebiste. Sinabi nitong si Congressman Lebiste na yung files daw nitong si Yumaong Ase Cabral ay inaprobahan ng DPWH na ibigay sa kanya noong September 4. At ito mismong si Congressman Lebiste ang nagpakita sa ICI noong November 18 at 19 at maging sa Ombudsman noong November 26. At may kopya daw ang DPWH ng mga dokumentong ito. Pero parang pilit pinagtatakpan ho ng Ombudsman
at pilit ho nilang itinatago na walang ibinigay na mga dokumento itong si Asek Cabral dyan po sa ICI at sa kanila. Bakit? Bakit niyo pagtatakpan? Yan na naman tayo Hindi nyo ho maiaalis dyan po sa kokote o malikot na pag-iisip ng mamamayan, lalo na ngayon at sobra-sobra ho yung mga eskandalo sa ating bayan na meron ho kayong inililigtas. Iniligtas na godfather ng mafia dyan sa Pilipinas. Yan ho ang pakiwari at iniisip po ng marami. Hindi nyo maiwasang isipin ho ninyo. Isipin nila yan Sino bang nagtayo ng ICI? O hindi ba si BBM? Alangan naman na iimbestigahan ng ICI yung si BBM. Siya ang nagtayo dyan. Kahit pa ho sasabihin ninyong independent commission ho yan, may tao na nagtatag niyan. May tao na nag-spearhead para mabuo yung komisyon, mga kaibigan. Kunyari, pamumunuan ko yung komisyon. Ang nagtalaga sa akin na pamunuan ko yung komisyon na yan, yung boss ko. Iimbestigahan ko ba yung boss ko? Kaya naman napakasimpleng common sense naman ho yan, mga kaibigan. Pero itong mga statement kanina, nitong si Assistant Ombudsman Clabano, mga kaibigan, parang sinasabi niya na walang ipinakitang dokumento at walang ibinahaging mga impormasyon itong si Asek Cabral at hindi nagpunta sa kanila at maging sa ICI itong si Cabral. Pero, ayan ang resibo kay Congressman Leandro Ligar de Libiste na ang files ni Asek Cabral ay inaprubahan mismo ng DPWH na ibigay sa kanya noong September 4. At ayon kay Congressman Libiste, ipinakita pa niya ito sa ICI noong November 18 at 19 at maging sa Ombudsman noong November 26. At ang sabi po niya ay may kopya rin ang DPWH ng mga ito. Ayan, resibo yan May mga dates, malinaw yung mga dates na binabanggit po nitong si Congressman Leandro Libiste. So anong mangyayari ngayon, mga kaibigan? Abang-abang na naman ho tayo Pero itong medyo nagkainitan kanina nung kukunin ho nung members of her family. Itong si Yusek Cabral, doon po naman sa isang funeral parlor, dyan po naman sa Baguio, kung hindi ako nagkakamali, ayaw pang ibigay sa pamilya niya. Kailangan pa daw ng DNA test at kung ano-ano pang requisitos. Sinabi na nga ng asawa niya Siya na ang kumilala. Asawa ko yan. Sabi ng mga anak niya, nanay namin yan. Bakit kailangan niyo pang ipa-DNA? Anong purpose nila, mga kaibigan? Pamilya na niya mismo ang nagsasabi na asawa ko yan. Sabi ng mga anak niya, nanay namin yan. Bakit kailangan pang i-DNA for identification? Parang iba yung laro, Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Parang kaabang-abang itong mga pangyayaring ito, Tapos sasabihin may palabas. Meron pong kalatas na o pahayag mismo. Itong si DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi niya na may lapses daw, mga kaibigan, doon sa ginawa ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno, particularly ng kapulisan, mga kaibigan, yung PNP. Doon po sa pagkuha doon sa bangkay ni Asek Cabral, doon po sa kinahulugan niyang bangin, meron daw lapses. Yun pong PNP. Nagsasalita ito ng lapses Eto, nung unang appearance ni Asek Cabral dyan po naman sa Senate Blue Ribbon Committee, kung gusto nyong isecure sana yung kanyang laptop na sinasabi ninyo na punong-puno ng mga impormasyon na tutukoy sa mga proponents, bakit hindi nyo sinecure noon pa? Sinecure nyo na dapat noon. Noong unang appearance ni Asek Cabral dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang problema, nirigodon nyo yung Senate Blue Ribbon Committee. Ang ganda ng mga katanungan noon nitong si Senador Rodante Marcoleta
mga kaibigan. Ho, ang ganda ng mga tanong niya noon kay Asa Cabral na unti-unti nang napupunta sa mga mastermind. Ho, pero anong ginawa? Pinalitan pinalitan ni Senador Pinky Lacson. Mga kaibigan, no? Na alam naman natin kung ilang beses na ipinagtanggol ng Pangulong BBM. Tagapagtanggol ni BBM itong si Senador Lacson, mga kaibigan, walang nangyari doon sa mga pagtatanong nitong si Senador Rodante Marcoleta. Kung nagsasalita po ng lapses ngayon ng DILG Secretary na si John Vic Remulla, sila ang may malinaw na lapses dahil kung gusto nilang tukuyin at kunin yung computer o laptop na sinasabi nilang maraming laman nitong si Asa Cabral, doon pa lamang dapat na unang appearance niya sa Senate Blue Ribbon Committee, ni-require na i-secure yung mga dokumentong yon at yung mga gamit na yon nitong si Secretary Cabral. Pero ilang buwan na nakalilipas. So kung may mga sensitibong impormasyon doon sa laman po ng laptop, yung gap na yon from September, yung unang appearance niya sa Senate Blue Ribbon Committee, baka dinelete na niya yun, mga kaibigan. Alam naman natin, kung may laptop ka, kung may kapangyarihan dyan, pwede mong i-delete lahat yung mga laman yan. O, di ba? So, ano pa nga habulin mo doon? Kung dinelete na niya lahat yung impormasyon doon na maaring maglagay sa kanya sa alanganin, mga kaibigan. So, kung nagsasalita ng lapses itong si John Vic Remulla, sila mismo ang may mas malaking lapses. Bakit hindi nila sinecure yung laptop na sinasabi nila nitong si Yumaong Asa Cabral ng DPWH? Abangan ho ang iba pang mga kapanapanabik na mga kabanata nagpapatuloy po nakadramahan dyan po sa Pilipinas sa ilalim ni Marcos, mga kaibigan ho. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita YouTube channel po ng Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po, maligayang maligaya tayo. Isang magandang oras po sa inyo. Merry Christmas! Bye!